kinaumagahan. Bigla na lang may nag-ano sa akin na yung sirene na daw, nasagasaan. Sa ganitong paraan, nalaman ni Ligaya ang trahedyang sinapit ng asawa niyang mangingisda na si Rene noong Mayo 2. Agad-agad napasugod siya sa pangpang ng dagat na pumapalibot sa maliit na isla ng barangay Malingin sa Bien Unido, Bohol. Bilisan mo daw kasi marami na siyang dugo, yung mata niya natanggal daw. Pagdating ko na lang doon, nakita ko na lang siyang marami siyang dugo. Kaya na-blackout ako, ma'am. Ay isip ko na ayaw ko pang mawala siya. Agaw buhay na si Rene, pero nagpupumilit pa siyang bumalik sa laot para hanapin ang 23 anyos na pamangkin, si BJ na kasama niya noon sa pangingisda. Dinala namin siya sa Bien Unido, sa Pambut pa lang. Na siya, ma'am, nawala na siya ng malay. Tapos nagsabi niya sa akin, tatalong daw siya kasi hahanapin niya yung kasama niya. Sabi ko, ikaw muna unahin ko kasi yung isa, marami na naghanap. Sa biyahe papuntang ospital, nakapagkwento pa si Rene kung ano ang nangyari sa kanila ni BJ sa laot. Sabi niya, nag-ano daw siya ng gasoline doon sa tangke niya. Kilala mo ba kung sino yung sumakay ng triple engine? Sabi niya sa akin, ma'am, si Daga talaga niya. Habang papalapit sila sa ospital, palala naman ng palala ang lagay ni Rene. Umabot na sa puntong nagpaubayan na lamang si Ligaya. Sabi ko, pag hindi mo na kaya, huwag mo na kaming alalahanin kasi malaki ng mga anak mo. Tapos sabi niya, yung mga anak mo, ipunin mo. Yung mga kapatid ko, ipunin mo. Hindi na daw niya kaya. Pagdating namin sa doon, Emilio del Valle, doon sa hospital. Tapos sabi ng doktor sa akin, ma'am, yung asawa mo pagdating dito, dead on arrival na. Makalipas naman ang ilang oras, nahanap din ng Coast Guard si BJ. Subalit, wala na rin itong buhay. Ang masaklap pa, basag ang bungo nito nang matagpuan. Mga 5 oras yata yun bago nakita si BJ. Masakit naman yun. Kalit kayo pagka matay sa akong pagumangkod ba natukog, nilukso na siya. Sabi naman ng nakasaksi sa aksidente, hit and run ang nangyari kina Rene at BJ. At nakita raw mismo ng dalawa nilang mata ang nakadali. Kilala siya ng mga mangingisda sa lugar. Bantay dagat ko, no? Bantay dagat. Warde na siya. Lamok akong panama, akong panagat. Karoon ang rifle sa Itogon, labay, gulhuta. Ya silang ag-ag naghaong. Pagkatungol largo yung damag, way panumilit, paghuman. Sabay sila, tala na lang ang patay, lang ang matay, managatay, lago sila ulis kang pamanog. Anak na ko, no, lang ang matay na, sinya kato si operator. Napakasakit para sa anak ni Rene at pinsan ni BJ na si Reniel ang nangyari. Lalo nang maramdaman niya mismo ang tindi ng tinamong mga sugat ng kanyang ama. At paghawak ko po sa dibdib, wala na pong buto. Sobrang lambot na po ang dibdib ng aking ama. Hindi na po makita ang kanang bahagi ng mata ng aking ama. Nakatakda pa naman sanang ikasal si Reniel. Siyempre, kasama sa plano ang pagdalo ni Rene at BJ. Pero ngayon, uunahin muna nila ang pagkamit ng hustisya. Masakit sa kalooban na nakita mo yung ama mo na gusto pang mabuhay. Gusto pa niyang makita yung mga kapatid ko na makapagtapos ng pag-aaral po, ma'am. Marami siyang kagustuhan, ma'am, na hindi pa niya natutupad kasama kami. Kaya ang gusto ko lang kay Sir Rapi Tulfo, nagbigyan niya yung hustisya yung asawa ko, pati na yung pagmangkin ko. Masakit sa amin, wala siyang sakit, pero bigla na lang siyang binawian ng buhay. Habang inihanda ang katawan ni Rene para sa lamay, nagdesisyon si Reniel na ipasuot na sa kanyang ama ang susutin sana nito sa kanyang kasal. Pagdating ko po ng ospital, pinakita ko sa mama ko na gusto kong isusuot niya sa darating na kasal ko, ma'am. Si BJ naman, pinakamaasahan, takbuhan, hindi lamang ng kanyang pamilya, kundi maging ng iba pang mga kaanak kapag may gusto silang ipagawa na dapat, pulido at mabilisan. Gusto ko sa akong pagumangkod na pinabangon siya sa yung mga akong anak ba.
Mutabang po siya ganang pati ko may bugas, ano. Siya po yung paitig pamugas na may kaning makain namin ma. Pangingisda ang kanilang kinabubuhay, tulad ng halos 2,000 iba pang residente sa Island Barangay ng Malingin na matatagpuan 7 kilometro mula sa pier ng bayan ng Bien Unido sa Bohol. Maliit pa kami ito ng binubuhay ng ama namin. Tapos ngayong nag-asawa na ako, ito pa din yung binubuhay ng pamilya ng asawa ko. Ang mga ginang ng tahanan, kadalasan, nag-aalaga naman ng baboy o kambing para pangdagdag kita. Pagmamalaki ni Ligaya, isa sa pinakamasipag na mangingisda sa kanilang isla ang 45 taong gulang na mister. 2 beses siya magpunta ng dagat. May pera na naman kami pambili ng bigas, pangmaral ng mga bata, pangbaon araw-araw. Lagi niya kami tinitingnan kung ayos lang ba kami bago siya umalis. Tapos minsan sabihin niya, yung mga bata, alagaan mo. Sa araw ng libing ni na Rene at BJ, kita ang pagbabayanihan ng mga residente mula sa handmade na lapida, paghahatid sa kanilang huling hantungan, maging sa kanilang sigaw para sa hustisya. Pagpunta ng aming team sa police headquarters, naroon pa ang bangkang pangisda ni na Rene at BJ, pati ang umano'y nakabangga sa kanila. Kitang-kita na higit na malaki nga ang pump boat ng Salarin. Sa salaysay ng mga nakakita, maging ni Rene mismo nung itinakbo siya sa ospital, isang pangalan ang paulit-ulit na nababanggit. Ang operator pangagdaga, bantay dagat ko no, warden na siya. Sabi niya sa akin, ma'am, si Daga talaga. Ang masaklap din kasi sa nangyari, hindi man nang huminto ang pump boat nang umano'y bantay dagat para tumulong sa kanilang nasagasaan. On the record, walang task force na nagrubing on that week. After that happened, sinabihan ko yung mayor ng Binunido to give you my commitment na walang order na ganon. Ay yung PNP ng Binunido mag-conduct ng investigation sa mga task force ko. The case was already filed and I already promised to the barangay officials and to the victim na if ever makuha natin kung sino talaga, ipakulong natin to give the justice sa biktima. Pero ang mga pulis, tumanggi munang pangalanan ng mga Salarin. Bagamat ilan daw sa mga ito nakasuhan na. Ang na-filean namin actually is 3. So may sinasabi pa, tinatawag pa tayong John Doe na 2. So total of 5. Pero ang identified namin is 3. So silang 3 ang nakasuhan. Pero nakasuhan pa rin yung later to be identified. As for the development sa case, actually ngayon is naana sa Provincial Prosecutor's Office. So sa amin is mag-antay lang kami for warrant arrest and after that mahuli na ang mga suspects natin. Idinulog na rin namin sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang sitwasyon. Nasa batas kasi natin na 0 to 15 kilometers ay municipal watershed. Ibig sabihin, saklaw yan ng lokal na pamahalaan. Bigyan namin ng livelihood package yung biyuda, yung pamilya na namatay. At meron kami scholarship program, so ipa-prioritize din namin yung bata. Para kay Attorney Rob Gozun, tanging murder ang dapat na ikaso laban sa lahat ng sakay ng pump boat na nakapatay sa mga mangingisdang sina Rene at BJ. Yan ay lalo't nakapagbigay pa ng salaysay si Rene bago siya pumanaw. Sa maraming dahilan. Unang-una na dyan ay ang paragraph 1 ng Article 248 ng ating revised penal code that if a person uses means or persons so as to ensure or afford impunity, ay pasok ho ito sa murder. At bago ito namatay, ay nakapagbigay pa ng kanyang mga salaysay na napakatibay na ebidensya ang dying declaration. Sa ngayon, tanging dasal ng pamilya ni Rene at BJ, maging ng mga kapwa nila mangingisda sa barangay Malingin, ang makamit din nila ang hustisya. Asahan po ninyo na aming tututukan ang kasong ito upang masigurong tunay na mapanagot ang mga Salarin